Livanga Hokkaido kontra sa Yokohama B Corsairs. Tapatan ng dalawang Pinoy imports na sina Dwight Ramos at Kai Sotto. Kasama nga sa starting five si Dwight ng Livanga, habang si Kai naman nga ay coming off the bench pa rin para sa Yokohama. Sa simula ng first quarter ay naging maalat nga ang opensa ng Livanga. Hindi din nga naipasok ni Dwight ang kanyang early 2 attempts sa field. Midway sa quarter ay nakuha na din ng Livanga ang kanilang rhythm sa opensa. Hindi man nakakapunto, si Dwight ay nakapagtala naman ito ng 2 assist. Ramos being a perimeter player. Willis. Sa 3-minute mark ay dito na nilabas sa laro si Dwight Ramos sabay ng pagpasok ni Kai Sotto sa game na agad nakapag-draw ng foul kung saan nabigyan ito ng 2 free throw. Isa lang nga ang naipasok dito ni Kai. Instant impact nga sa opensa ng Yokohama si Kai Sotto. It's a post play. Kaiju goes in with a tip in. Oh, what a play. Fakes the pass. Platform you're on. Look at this fake pass. Full go. He still had it in his hands. Natapos ang first quarter sa score na 17-16. 1 point lead para sa Livanga. 5 points nga kaagad para kay Kai. Sa second quarter ng laro ay isang block shot agad ang pambungad ni Kai sa import ng Livanga. Pero itong si Dwight ay alat pa rin nga ng shooting maging sa free throw line. Pilit na pilit nga mga tira dito ni Dwight, pero luckily ay nakakapag-draw ito ng foul kung saan nakuha niya ang kanyang unang punto sa laro sa kanyang 2 free throw. Sa 4-minute mark ay agresibo pa rin nga sa pag-atake sa basket si Dwight Ramos, kung saan ngayon nga ay nagkaroon siya ng and one opportunity sa kanyang strong drive sa basket. Agad din naman niya yung sinundan ng isang magandang defensive play sa kabila. Gandang hanap naman ni Kawamura kay Kai sa ilalim para sa kanyang and one opportunity. Wala namang nagawa si Dwight kundi i-foul si Kai sa ilalim dahil sa mismatch. Na-split nga ulit dito ni Kai ang kanyang free throw. Pero biglang arangkada nga ang opensa ng Livanga late in the quarter. Kaya naman biglang lobo sa 13 points ng kanilang kalamangan sa Yokohama at the end of the first half. Sa score na 37 to laro ay kontrolado pa rin nga ng Livanga ang game, pero unti-unti na ngang umiinit ang outside shooting ng Yokohama sa pangunguna ni Kawamura. Struggle pa rin nga sa opensa si Dwight Ramos. Tuluyan na ngang naibaba ng Yokohama sa 4 points ang kalamangan ng Livanga after ng third quarter sa score na 55-51. Sa fourth quarter ng laro ay naka-early 3-pointers si Dwight, pero si Kai Sotto naman ay hirap umiscore sa ilalim dahil sa ganda ng depensa na pinapakita ng mga bigs ng Livanga. Hindi naman makapaniwala si Kai matapos tawagan ng traveling ang kanyang post-up move. Kitang-kita nga ang frustration ni Kai at inasar pa ang referee, kaya naman nilabas agad sa laro si Kai Sotto. Sa 3-minute mark ay nagkaroon ng big 3-point shot si Dwight Ramos para ibalik sa 4 points sa kanilang kalamangan sa Yokohama. Kaya naman sa uli ay naubusan na ng oras ang Yokohama. Nagkaroon pa ng dagger 3 ang point guard ng Livanga. Panalo nga sa laro ang kupunan ni Dwight Ramos, kung saan nakakuha si Dwight ng 12 points, 9 rebounds at 3 assists, habang si Kai Sotto naman nga ay kumuha ng 9 points, 2 rebounds at 1 block.